Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, Balikbayan Visa gone wrong. Ano yung nangyari kinakabayan kasama ang kanyang foreign husband? Bakit walang balikbayan visa na naibigay sa asawa niya kumpleto naman sila ng documents? Pag-usapan natin. Details coming right. So, isang kababayan na naman natin ang nag-post. This is for awareness dun sa mga umuuwi ng Pilipinas kasama ang kanilang mga foreign spouse. Ito ay tungkol sa Balikbayan Visa. This is a Balikbayan program for former Filipinos na makaka-avail sila ng 1-year visa for free. And this is extended to your foreign spouse and foreign kids. Pati na rin yung mga foreign spouse and foreign kids ng mga green card holder, permanent resident, mga dual citizens. So, na-extend ito sa kanila. Etong si Kabayan, umuwi ng Pilipinas. So, lahat naman, dala niya. Pero, 30 days pa rin yung ibinigay sa asawa niya, yung sa foreign husband niya. So, sino ang may mali sa senaryong ito? Kasi, babasahin ko yung nangyari sa kanila. Kasi, kumpleto naman siya. Hindi naman siya nanggaling doon sa visa required. Kasi kung national ka ng visa required country, hindi ka eligible for the Balikbayan visa. Pero, she came from the visa-free country under Executive Order 408, which is extendable to her family. Kasama niya kasi yung foreign husband niya. Pero ito yung nangyari sa kanila pagdating nila ng Pilipinas during immigration process. So sabi ni Kabayan, awareness lang po sa may uuwi na kasama yung hubby nyo. Ito yung foreign spouse. Kasi naranasan nila ito. Check passport before leaving the counter. Kasi hindi ko chinek yung passport ni hubby noong after kami sa immigration, both sa house ko na siya na-check at yung 30 days lang ang tatak niya na dapat 1 year. Yes, because the husband, who is a foreigner, at eligible for the Balikbayan program, pero 30 days lang yung ibinigay sa asawa niya. Ang tatak dapat niya ay 1 year kasi maka-avail siya ng Balikbayan privilege kasama certificate at tinanong pa niya ako na is he your husband? And I said yes. Kaya paki-check before you leave. Now nag-process kami for his extension sa immigration and we will wait for 6 to 8 weeks. Problem, if hindi pa ma-send ang extension sa amin, we need to pay for penalty. Totoo talaga yan. Kasi dapat yung mga foreigner, when they stay in the Philippines, they have to have a valid visa. So may makukuha tayong aral sa senaryong ito, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na umuwi ng Pilipinas kasama ang kanilang mga foreign spouse. Siguro si Kabayan ay magtatagal sa Pilipinas kaya she was really looking forward to avail for the Balikbayan privilege para sa asawa niya. Pero ang nangyari, 30 days lang yung binigay sa asawa niya. And to think, the immigration officer was even asking her if he's the husband. And she said yes. So siguro, hindi na nag-follow up si Kabayan that they are availing for the Balikbayan privilege para sa asawa niya para mabigyan ng Balikbayan visa. So, instead of 1 year, 30 days lang yung binigay. At sabi nga niya, nagpa-process na sila ng extension ni husband sa Bureau of Immigration. So, nakakalungkot yan, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na may plano talagang magtagal sa Pilipinas, pero hindi na-avail yung Balikbayan privilege na 1-year visa for free. Sayang din yun. Kita mo ngayon, nag-extend sila, and visa extension is not free anymore. Magbabayad ka na. So, medyo magastos yun sa part nila kasi sayang din yung 1 year. Kaya, yun yung awareness na gusto niyang spread
To everyone who's traveling with their foreign spouse to the Philippines, especially to those who are availing for the Balikbayan privilege or the Balikbayan visa na 1 year, na-check talaga. It has to be right away. Yung after kayong ma-process sa immigration counter, during your arrival, i-check maigi yung mga passport ninyo. Kasi si kabayan, alam niya naman yung balikbayan privilege. At nilolook forward niya talaga to avoid this mess talaga. Huwag lang maging kampante na tinanong ka na asawa mo ba ito and you answer yes. If you need to submit necessary documents, sinasabi natin ito sa ating mga travel update for former Filipinos, dual citizens who's traveling with their foreign spouse, so always bring your marriage certificate, proof of filiation kapag kasama nyo ang inyong mga foreign spouse. So, unahan nyo na sa immigration officer. Ito yung lagi kong sinasabi, give them a heads up. Kasi may mga immigration officer na automatic nagbibigay ng balikbayan privilege, 1 year visa for free, at tatak agad sa pasaporte. Meron naman yung by the book talaga na nanghihingi ng requirements to avail for it. At meron naman yung walang imik, pero hindi kayo nabigyan. So, ito naman, nagtanong naman sa immigration officer, but 30 days pa rin yung naibigay sa asawa niya. Ito lang kasi yung scenario na sinabi ni kabayan na hindi nabigyan yung asawa niya. But this is actually an awakening to those who are traveling to the Philippines na i-check talaga. I-double check bago pa man kayo makaalis ng airport. Kasi as far as I know, hindi na ito mabibigay even if probably you go to the Bureau of Immigration Office na pinakamalapit. Kung na-experience nyo ito at pumunta kayo ng immigration office at nag-grant naman ng balikbayan visa, kasi ang pagkakaalam ko, upon arrival ito at sa airport ito binibigay. But if in case some of you have experienced this scenario, if you guys could share kung ano yung ginawa ninyo, I would really appreciate it. But yun nga, instead na nakasave si kabayan for the 1 year visa ng asawa niya, nagbayad pa sila. Siguro kung ako yun, magtatanong talaga ako. Though, there's a negligence on her part, kasi nga, hindi na-check yung passport, but it should be automatic, kasi alam niya naman yung pag-avail ng balikbayan privilege. There's a negligence between our kabayan and the immigration officer as well, kasi minsan, sa sobrang daming passenger na dumadating sa Pilipinas, samot-saring mga tao yung kanilang ine-entertain. Kaya, lagi kong sinasuggest talaga, especially if you are availing for the balikbayan privilege, na i-heads up sa immigration officer and make sure na nakita nyo talaga na tinatak yung balikbayan privilege. Minsan, BB lang yung nakatatak dun sa mga pasaporte ninyo. Minsan naman, may date na nilalagay. It's best talaga, gaya nga ng sabi niya, lesson learned sa kanila na before leaving the counter, the immigration counter, during your arrival process dito sa Pilipinas, i-check talaga ng maigi yung passport para ma-avail niyo yung balikbayan visa at hindi kayo magbayad ng visa extension. Yung problema pa nila is 6 to 8 weeks. I'm not sure bakit ganun katagal yung extension ng visa ng husband niya kasi it should be automatic and he needs to have a valid visa while staying here in the Philippines kasi gaya nga ng sabi niya, magpe-penalty sila. Gusto ko lang ding idagdag kasi dual citizen pala itong si kabayan, nagpasa siya ng marriage certificate, dual certificate, at yun nga, tinanong kung asawa niya ba yung kasama niya, and she said yes. Pero wala pa rin, 30 days yung binigay. I am not sure kung ano yung naging rason ng immigration officer, bakit 30 days lang yung naibigay kay hubby na dapat is 1 year. So, sayang yun. 1 year na libre na visa pagdating sa Pilipinas. And it's really sad kasi siguro madami-dami na din ang naka-experience ng ganito. Kaya to avoid this scenarios, gaya nga ng sabi ko kanina, first,
i-check yung mga pasaporte ninyo before leaving the counter, making sure na na-stamp yung mga pasaporte ninyo ng tamang stamp talaga pagdating nyo na Pilipinas, and prepare the necessary documents just like what she did. May marriage certificate, may dual citizenship certificate naman siyang dala, pero wala pa rin. But like I said, it wouldn't hurt if you give the immigration officer a heads up para talaga ma-avail niyo yung balikbayan visa para wala kayong babayaran at yung stay niyo sa Philippines for 1 year is libre. So sana magawa ng paraan ni Kabayan. Like she said, they are doing visa extension ng asawa niya kasi mukhang magtatagal sila dito sa Pilipinas eh. Kaya sana maging aware tayo, lalong-lalo na sa airport. Be very attentive dun sa mga process na pagdadaanan ninyo. Kasi sa dami ng tao, nalilimutan na minsan eh kung ano yung itatatak. But for us, travelers, we also have a responsibility to check if we were given the correct visa stamp or the correct arrival stamp on our passport kapag bumabiyahe tayo sa Pilipinas. So, I'm hoping si Kabayan ay malampasan nila ito. And hopefully, yung validity ng visa ng asawa niya ma-process na as soon as possible para naman ma-enjoy nila yung stay nila dito sa Pilipinas. So, kayo ba Kabayan, na-experience niyo ba ang senaryong ito na kasama niyo yung mga foreign spouse ninyo, pero hindi siya nabigyan ng balikbayan privilege? Kasi medyo madami-dami na din yung nakaranas nito. And if you guys are willing to share in the comment section, I would really appreciate it. So, this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli Kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone. Thank you.